Kamusta mga kapinoy no sa buong mundo mula Los Angeles hanggang Dubai, Riyadh hanggang Sydney at syempre sa Quezon City at Davao City. Ito ang inyong political chismis at totoo. Ako si #WalkWithLan at ngayon, let's dive into the latest chika na nagpagulat kay Senator Riza Hontiveros. Ano ba talaga ang ginawa ng Senado at bakit parang pelikula na naman ang drama ng Philippine politics? Picture this, ha? June 2025, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Risa, our lone warrior ng opposition, ay handang-handang ipaglaban ang konstitusyon. Pero biglang plot twist, tinalikuran siya ng Senado, literally at figuratively. Yes, mga kababayan, may walkout, may delay, at may dribbling pa raw ng impeachment process. Ano ang nangyari? Is this a case of political sabotage o sadyang procedural hiccup? Ngayon, we're breaking it down for you. Ilang minutes of juicy analysis, witty commentary, at hard-hitting facts para sa mga kabataan at OFWs na gustong malaman ang totoong score. So grab your kape sa Canada, your shawarma sa Dubai, o adobo sa Cebu, and let's get started. Pero bago ang lahat, hit that subscribe button, i-like, i-comment, i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Japan, at Saudi Arabia. At kung gusto mong suportahan ang content na send ng super thanks, mas maraming super thanks, mas maraming ganitong deep dives. Teamwork makes the dream work. Let's see the scene, June 2025, ang Senado ay parang Game of Thrones. Alliances, betrayals at power moves. Si Vice President Sara Duterte ay nahaharap sa impeachment dahil sa mga aligasyon ng betrayal of public trust, graft and corruption, at culpable violation of the Constitution. Sounds heavy, right? Pero teka, bakit parang ang bagal ng proseso? Si Senator Riza Hontiveros bilang Deputy Minority Leader ay nagtulak para simulan ng impeachment trial sa isang press conference. Sa isang press conference, sinabi niya na kasama si Senate Minority Leader Coco Pimentel, gusto nilang mag-oath si Senate President Jesus Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Simple lang, di ba? Opening rights lang, hindi pa trial proper. Pero ano ang nangyari? Biglang delay. Ang sabi ng Senado, prioritize daw muna ang legislative agenda bago mag-adjourn ang 19th Congress. Pero here's the kicker. Si Chis Escudero habang magsasalita, si Risa tungkol sa delay, biglang umalis sa plenaryo. Walkout realness. Viral ang clip na ito at ang tanong ng lahat, was this a snub, disrespect, or just bad timing? Sa X may nag-post na bastos si Cheese, tinalikuran si Risa. Pero let's be fair, maybe Cheese needed to fix his mic or umihi lang. Let's not jump to conclusions. Imagine si Risa is standing there, passionately defending the Constitution. Tapos si Cheese parang, uy sorry Risa may Zoom meeting ako sa likod. Charot. Pero seryoso, this moment sparked a firestorm. Was the Senate deliberately delaying the impeachment to protect Sara Duterte? Or was Risa overacting? Ano sa tingin mo? Was Cheese walkout intentional? Comment down below at sabihin mo kung #Team Risa ka o #Team Cheese. Don't forget to like and share sa mga pinsan mo sa Toronto at Melbourne. Okay, now let's talk about Risa's reaction. Hindi siya nagpapigil mga kaibigan. Sa isang privileged speech ni Risa ng Senado ay parang nag-dribble ng bola sa loob ng 4 na buwan. 4 months, Sa NBA may shot clock. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan, sabi niya, savage. Pero bakit galit na galit si Risa? Kasi ayon sa 1987 Constitution, kapag nakatanggap ang Senado ng Articles of Impeachment trial by the Senate, shall proceed. Forthwith, meaning dapat fast track ang proseso. Pero ang Senado parang naglalaro ng Among Us. Sino ang impostor? Sino ang nagpapahintay? Isipin mo, ikaw si Risa Ikaw ang Lone Ranger ng oposisyon sa Senado, pero kasama niya dyan si Pimentel. Lahat ng mata nakatingin sa iyo, expecting you to fight for accountability. Pero mga kasama mo, parang naglalaro ng hide and seek. Kaya naman si Risa, instead of giving up, doubled down. She called out the delays as no longer procedural, but obstructions dressed up as a protocol.
Boom! Okay, sa kabilang banda, may point din ang Senado. Ang sabi ni Cheese at ang majority, maraming pending bills na kailangang i-prioritize bago mag-adjourn. Fair enough, right? Ang tanong, is this a valid excuse or is it a smokescreen to protect VP Sara? Let's not forget the Duterte Black, no? Senators Bongo, Bato de la Rosa at Amy Marcos still wields influence. Could they be pulling strings behind the scenes? Sino ang tama? Si Risa ba na nagmamadali o ang Senado na nagpapahina? Comment mo yan i-comment mo sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Singapore at Qatar. Kung gusto mong mas maraming ganitong content, mag-super thanks na... Now, let's zoom out. Bakit nga ba big deal? It's not just about Risa versus Cheese or Sara versus the Senate. It's about the Marcos Duterte power struggle. Since 2022, tension sa pagitan ng Marcoses at Dutertes. Si VP Sara bilang Duterte ay isang political heavyweight, pero ang impeachment parang checkmate move ng anti-Duterte forces. Si Risa as a liberal opposition figure has been a consistent critic of the Dutertes, from the bloody war, drug war to Pogo, scandal, siyang laging nangunguna sa Senate probes. Pero let's be real. He says that perfect. Some critics says she's too aggressive, parang palaging galit. Sa X, may mga nagsasabing si Risa, puro expose. Pero ano ang na-accomplish? Compare natin sa ibang bansa. Sa US, noong na-impeach si Trump, ang Senate trial ay nagsimula agad. Pero sa Pilipinas, parang teleserye. May commercial breaks. This delay tactic isn't new. Remember Arab's impeachment? Same drama, different cast. Kung ang Senado ay isang telenovela, ang title ay Impeachment Walang Forever. Si Risa ang bida si Cheese ang kontrabida, at si Sara siya yung misteryosong karakter na hindi pa nagpapakita. Charot. Anong mas mahalaga? Justice o political stability? I-comment mo at i-share sa mga kababayan natin sa Milan at Abu Dhabi. Hit that subscribe button para updated ka sa susunod na episode ng Senate Serye. Let's talk about Risa Hontiveros. Sino ba siya? At bakit siya laging nasa gitna ng kontrobersiya? Si Risa ay hindi lang senador. She's a symbol of resistance. Noong 2022, siya ang lone opposition, candidate na nanalo sa Senado with 15.4 million votes, She's the principal author ng mga batas tulad ng Expanded Solo Parents Welfare Act, Mental Health Law, at Safe Spaces Act. Impressive. Pero hindi lahat ay fun. Sa social media, may mga nagsasabing si Risa ay too idealistic o kaya ay puro media stunts. For example, nung nag-push siya ng Sex Education Bill, SB 1979, maraming conservative groups ang nag-react. Even President Marcos questioned it. Risa had to revise the bill. Pero sabi niya, it's about fighting teenage pregnancy, not promoting masturbation. Yes, may ganyang chismis. Isipin mo ikaw si Risa, a solo parent raising 4 kids after losing your husband in 2005. Despite personal struggles, you're fighting for laws na magbe-benefit sa millions. Pero every step, may haters. Kaya mo ba yun? That's why love her or hate her. You can't deny her resilience. Okay, on one hand, Risa's a champion for progressive causes. On the other, her critics argue she's out of touch with conservative Filipino values. Sino ang tama? Maybe both, Maybe neither. The truth is, Risa's polarizing because she challenges the status quo. Fan ka ba ni Risa o hindi? Sabihin mo sa comment section at i-share sa mga kaibigan mo sa San Francisco at Jeddah. Mag-super thanks naman, para mas maraming ganitong deep dives, please. So where do we go from here? As of June 11, 2025, the Senate returned the articles of impeachment to the House, disappointing Risa. Sabi niya, lumalabas na may plano to, itong delay, whether how long ago or recently. Pero ang tanong, will the impeachment trial ever happen? Or is this another political dead end? Si Risa, meanwhile, is gearing up for bigger things. She's open to leading a third force in the 2028 presidential elections with Bam Aquino, With Bam Aquino and Kiko Pangilinan back in the Senate. The opposition is stronger than ever. Pero ang hamon, can Risa unite a divided nation, or will the Duterte-Marcos rivalry overshadow her?
Kung ang 2028 ay isang boxing match, si Risa ang underdog na may malakas na job. Pero sa kabilang corner, ang mga Marcos at Duterte parang heavyweight champs na may private armies. Sino ang mananalo? Abangan. Sa tingin mo, kaya ni Risa maging presidente? O dapat ba siyang mag-focus na lang sa Senado? I-comment mo at i-share sa mga kababayan natin sa Tokyo at Vancouver. Hit that like button and subscribe para sa mas maraming political chismis. Mga kapinoy, that's the story of Senator Risa Hontiveros and the Senate's shady moves na nagpagulat sa kanya. From the cheese walkout to the impeachment delays, one thing's clear, ang politics natin ay hindi boring. Si Risa kahit mag-isa continues to shake things up, reminding us na accountability is worth fighting for. Pero teka, this isn't just about Risa or Sara. It's about us. Kung ikaw na nasa Dubai, Toronto o Cebu na gustong magkaroon ng boses sa future ng Pilipinas, kaya naman. Let's keep the conversation going. Anong gusto mong i-discuss next? More Senate drama? The 2028 elections? I-comment mo yan sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-smash ang like button, i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Sydney at Makati at mag-subscribe na. Don't forget to turn on the notification bell para updated ka sa bawat bagong video. At para sa mga kababayan natin sa US, Canada at UAE, mag-send ng super thanks to keep this channel alive. Salamat sa inyong suporta at magkita-kita ulit tayo sa susunod na political chismis at totoo. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!